Matapos masabat ang aabot sa 2 bilyong pisong halaga ng mga sigarilyo ng Mighty Corporation na may peke umanong tax stamp sa Pampanga noong nakaraang linggo, may mga nasabat sa Cebu na kahon-kahong sigarilyo na may peke rin daw na tax stamp. Sabi ng kinatawan ng kumpanya, sira ang aparatong ginamit ng BIR. Pero para sa BIR, posibleng palusot lang ito ng kumpanya. Makibalita tayo kay Luan May Rondina ng GMA Cebu. Biyernes nung nakaraang linggo, natanggap ng Philippine Coast Guard ang intelligence report kaugnay ng pagdating ng shipment ng sinasabing peking sigarilyo na karga ng isang cargo vessel. Linggo na nang dumating sa Port of Cebu ang barko na mula raw sa Maynila. Kahapon ng umaga, mismong ang mga taga Coast Guard, Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue kasama ang kinatawan ng consignee ang bumukas sa mga van at agad na sumuri sa mga laman nito. Ang dalawang 20-footer container vans may lamang kahong-kahong sigarilyo ng Mighty Corporation. Base sa pagsusuri gamit ang mga aparato ng BIR, peke umano ang tax stamp ng mga kahon ng sigarilyo. Ingon sila ganiya nga dako posibilidad nga fake. Ay usbon pa man nila kuan. Check. O check. Inaalam pa ang halaga ng nasabat na shipment. Custom na yung yung ita-turn over do sa Bureau of Customs at sa BIR yung Pero ito joint operation. Sa isang pahayag, sinabi ni Bureau of Customs Intelligence and Investigation Service Director Neil Estrella na ang mga naturang shipment ay posibleng bahagi lang ng ilan pang shipment ng Mighty Cigarettes na may peke umanong tax stamp. Nito lang Huwebes, nakakumpiska ang mga otoridad sa Pampanga nang aabot sa 2 bilyong pisong halaga ng Mighty Cigarettes na peke raw pala ang mga tax stamps. Ibig sabihin, posibleng hindi nagbayad ng kaukulang buwis ang kumpanya. Kasunod nito ay agad na ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pag-aresto sa may-ari ng kumpanya na si Alexander Wong Cho King dahil sa umano'y economic sabotage. Sa 2016 General Information Sheet ng Mighty Corporation na nakahain sa Securities and Exchange Commission, si Wong Cho King ang tinukoy na Vice President for External Affairs at Assistant Corporate Secretary ng kumpanya. Yes, I ordered this arrest. Sir, why? Well, he's the one behind it. And then, fake cigarette stamps. Humarap naman kahapon si Wong Cho King kay NBI Director Dante Giran. Sabi ni Giran, hindi pagsuko ang ginawa ni Wong Cho King. Nauna nang sinabi ng kumpanyang Mighty Corporation na sira ang aparatong ginagamit ng BIR sa pag-validate ng mga excise tax stamp. Pero giit ni BIR Commissioner Cesar Dulay, in good condition naman ang kanila mga aparato. Naobserbahan daw ng BIR na halo-halo ang mga valid at invalid packs sa loob ng warehouse ng Mighty Corporation. Posible raw na sinadya ito ng kumpanya para magmukha umanong faulty ang scanners. Sa susunod na linggo raw, plano ng BIR na maghain ng formal na reklamo laban sa Mighty Corporation. Paplansyahin pa raw nila ang reklamo. Sa ngayon, inaalam pa ng BIR ang halaga ng buwis na posibleng hindi nabayaran ng Mighty Corporation. Luan May Rondina, Nagbabalita, Pilipinas.